Ayun. So ito na po yung ano, kuha ko ngayon ng view nitong Rosy Flash 150X. Ito po yung bago ngayon na medyo nagte-trending, no, yung Rosy Plus na to. So ayan po, analog digital, at marami naman ang ginawang ano rito, mga vlog tungkol sa mga features. Pero sa atin po, ang iba-vlog ko naman dito, habang ginagamit ko siya, tingnan natin yung fuel consumption niya. Marami nagki-claim na medyo matipid itong si 150X, ay medyo matipid daw sa gas. Although kung titingnan natin, ito po kasi ay 4 valves na, 4 valves siya. So hindi natin alam kung gaano katotoo yun. Ang ano lang sa kanya is FI siya. So FI 4 valves, at yung pinaka isa sa mga magandang upgrade dito, ito yung first na lumabas ni Rosy sa 150 category na meron siyang meron siyang radiator. Ito po ay hindi air cooled, ito po ay water cooled na motor. So ayan, makikita natin, ito yung mga ano niya. Ito lang available, white lang. So kinuha ko na. At ang ganda, naka disc brake. Naka disc brake po siya, no? 150 disc brake. Yun, no? So if you want na malaman kung ano ang mga pros and cons, yung advantage ni Rosy Flash 150X, ayun, follow lang po kayo or panoorin nyo lang mga video ko. I-review po natin ito. So yun lang, no? Yung sa tulin, so hindi ko talaga masasagad yung tulin, no, kasi hindi naman ako masyado mabilis magpatakbo. So hindi ko yun mabibigyan kayo ng honest review regarding dun sa kanyang tulin or bilis, no. Pero yung kanyang fuel consumption, mare-review natin yan. Yung quality, yung durability nitong 150X na linabas ni Rosy, ay mabibigay ko sa inyo yung mga feedback. So ito, makita nyo naman, no, napakakapal ng kanyang gulong. Ganda. Yan ang isa sa mga maganda sa mga ganito, lalo na 150. Syempre medyo kung matulin ka magpatakbo, kailangan mo rin ng medyo magandang gulong para kumakapit siya pag nagpreno ka. And yan, FI, matipid daw sa gas. Kanyang harapan, fender nya, ang laki ng disc brake, guys, ang laki ng disc brake nya, ang laki sa harapan. And ayun nga, meron siyang radiator, naka-radiator siya, water cooled siya, hindi siya air cooled, and naka-analog at digital, no? Ana digital ang kanyang panel. Sabi nila meron tong flasher. So panoorin nyo na lang, may mga ano naman to, hazard, may mga reviews na naman to na lumabas doon sa kanya mga basic features. So sa akin, i-review ko lang siya kung kamusta yung quality niya, kung performance niya, yung riding niya. So i-review natin yan. So naka 16 kilometers na, kasi dinala lang to dito, wala silang stock dito, pero dinala rito dahil kukuha nga tayo ng yun. So yun lang, guys, abang-abang na lang. Diba po, no? Itong model na ito, wala na siyang kickstart. Ayun, no? Nalis na nila yung kickstart. And ang maganda naman sa additional niya, meron na siyang USB charger. Maliit din po yung, wala po siyang wala rin siyang compartment dito. So ayan, wala talaga siyang compartment. Pero meron naman siyang holder ng helmet. Fuel tank capacity, kung di ako nagkakamali, medyo malaki naman yung capacity nito. Tapos ano pa ba? Ano pa ba yung meron dito sa kanya? 6 speed, yun. 6 speed po ito. 6 speed, no? So matulin. Ang cambio niya ay disungkit. Sa ano daw to? 1 down, tapos puro pa-up na siya. Yan po siya. Kulay puti. Natin. One touch lang natin ng konti.